Alam mo ba? Inanunsyo kamakailan ang muling pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Martes kung saan 10.68 pesos ang naidagdag sa presyo ng diesel kada litro, 3.65 pesos sa gasolina at 11.77 pesos naman sa kerosene. Kung iniisip mo na sinasadya lang ito ng mga lokal na gasolinahan upang mag-impok ng mas malaking kita o panggugulat lang sa mga motorista, ang ating bansa kasi ay direktang nakatali sa mga galaw at krisis ng pandaigdigang merkado. Heto at aking ipapaliwanag. Ang Pilipinas ay isang pure importer ng langis kung saan mahigit 95% ng ating krudo ay binibili lang mula sa ibang bansa dahil sa kawalan ng sariling reserba o minahan ng petrolyo. Dahil dito, ang lokal na presyo ng gas kada litro ay direktang sumusunod sa trading benchmark sa Asia na tinatawag na MPS o Mean of Platts Singapore. Ito ang opisyal na presyo ng langis sa Asia na ginagamit na gabay ng ating mga lokal na gasolinahan upang hindi sila malugi. Noong taong 1998, ipinasa ang Republic Act 8479 o ang tinatawag na Downstream Oil Deregulation Law. Sa ilalim ng batas na ito, inalis ng gobyerno ang kontrol sa presyo ng petrolyo at ipinaubaya ito sa mga pribadong kumpanya ng langis. Ibig sabihin, upang makaiwas sa lugi kapag nagmahal ang crude oil sa mundo dahil sa mga gulo sa Middle East, automatic na ipinapasa ng mga kumpanya ang dagdag gastos direkta sa mga Pilipino. Sa pamamagitan ng prosesong ito, ang trivia ukol sa oil price hike ay isang mahalagang paalala na ang presyo ng ating pamasahe at bilihin ay likas na sumasabay sa mga pandaigdigang issue. Bagamat hindi natin kontrol ang batas ng merkado, ang pinakamabilis sa diskarte ng masa ay ang maging matipid sa pagbiyahe at abangan ang mga anunsyo upang makabudget ng maayos sa araw-araw. May trivia pa ba kayong nais malaman? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!